Welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga pong di maiwasan ng ilang boxing superstar na magbigay ng kanilang mga opinyon at komento sa katatapos lang na laban ni Tank Davis kontra kay Lamont Rich Jr. na kung saan nauwi sa isang kontrobersyal na majority draw decision ang kanilang laban, ay di nga din po naiwasan ni Ryan Garcia na mag-post sa kanyang social media account ang pagtataka kung bakit di binago ng komisyon ang desisyon ng laban tulad sa ginawa nito sa kanyang panalo sana kontra kay Devin Haney buwan ng Abril nitong nakalipas na taon lamang. Dahil naging positibo si Ryan Garcia sa isang pinagbabawal na sports enhancing drugs, ay nauwi nga po sa no contest ang nooy sanay majority win decision nito kontra kay Devin Haney. Matatandaan na una nang nagbigay ng pahayag ang New York State Athletic Commission na iimbestigahan at i-review nila ang naging kontrobersyal na desisyon ng laban ni Davis at Rich Jr. lalo na ang di pagtawag ng knockdown sa ginawang pagluhod ni Tank Davis sa lona. Isang patunay daw ito na committed at dedicated sila na mapreserba ang integridad ng sports ng boxing. Sa katunayan, sa round 9 ng mismong laban nga daw po, gamit ang instant replay technology, ay nag-request sila na i-replay ang video para ma-overturn ang desisyon ng referee nang di pagtawag ng knockdown kay Davis kung sakaling nagkamali ang referee. Ngunit sa kasamaang palad ay nagkaroon daw ng technical issue dahilan para di nila ito ma-review sa nakalaang oras. Bagay naman na di maiwasang isipin ng mga boxing fans na baka may milagro talagang nangyari. At bakit sa mismong round pa talaga kung saan lumuhod si Davis sa lona nagkaroon ng technical issue. Ngunit dahil naging kontrobersyal nga po ang resulta ng laban ni Tank Davis at Lamont Rich Jr. at dahil parehong gustong makipag-rematch ang dalawa, ay mismong si WBA President Gilberto Mendoza na nga po ang nagsabi na ikakasa agad nito ang bigating rematch ng dalawa. At dahil daw sa pagpupursigi ni Tank Davis na i-push ang rematch nila ni Lamont Rich Jr. ay agad namang nag-post si Tank Davis sa kanyang social media account na posibleng ganapin ang kanilang rematch sa katapusan ng buwan ng Mayo. Bagay na agad namang pinabulaanan ni Lamont Rich Jr. na di totoong pinupush ni Davis ang kanilang rematch. Dahil una sa lahat ay permado na daw ang kontrata nila na may rematch clause kung sakaling matalo si Davis. Ang magiging isang dahilan lang daw kung sakaling di matuloy ang kanilang rematch ay dahil takot nang lumaban si Davis kay Lamont Rich Jr. Tulad daw sa ginawa ni Davis kay Isaac Pitbull Cruz na di na ito nakipag-rematch dahil alam niyang nahirapan talaga siya kay Pitbull at posibleng matalo pa ito kung makikipag-rematch pa si Davis. Kaya malakas ang kutob ni Lamont Rich Jr. na di na sila magkakaroon ng rematch ni Davis. Dahil napapabalita din na isa sa mga tauhan ng kampo ni Davis ang nagtanong sa Top Rank Promotion kung available ba o magbabalik aksyon na ang halos isang taong namahinga sa boxing at kasalukuyang may hawak ng IBF Lightweight Champion belt na si Vasyl Lomachenko. Maraming mga boxing fans nga po ang nakapansin at napahanga sa ginagawang strategy na ito ni Davis mga kaboxing. Dahil kung atin pong matatandaan, sa nakaraang interview kay Tank Davis, sinabi nito na easy fight lang daw sa kanya ang may hawak ng WBC Lightweight Champion belt na si Shakur Stevenson. At pinakamadaling kalaban naman daw ang kasalukuyang may hawak ng WBA Lightweight Champion belt na si Keishon Davis. Kaya ayaw daw nitong labanan ang dalawa. Ngunit pagdating nga po kay Vasyl Lomachenko ay sinabi nito na challenging kalaban si Lomachenko. Kaya sa mga sinabi na ito ni Davis at sa kanyang ginagawang hakbang na makalaban si Lomachenko ay tila ba gusto nitong patunayan na wala siyang kinatatakutang boksingero. Ngunit komento nga po ng ilang boxing fans na parte lang ito ng mind games o reverse psychology ang ginagawa ngayon ni Davis. Dahil ang totoo daw ay takot siyang kalabanin si Shakur Stevenson at Keishon Davis dahil wala siyang pag-asang manalo dito. At ang tanging rason lang daw na gusto nitong makalaban si Lomachenko ay hindi dahil ito ang mahirap kalaban sa kanilang division, kundi gusto nitong i-take advantage ang halos isang taong pagiging inactive nito sa boxing, pagiging injury prone at sa edad nito na 37 anyos. Dahil kung magawang manalo ni Davis kay Lomachenko mga kaboxing, naniniwala ito na babango ulit ang kanyang pangalan sa pagtalo ng former pound for pound king at makakalimutan ang kinasasangkutan nito ngayon na kontrobersiya.